Mga minamahal na kapatid kay Kristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Kahapon ay ating pinagnilayan ang mga karakter ni Marta, ni Maria, ni Lazaro, at ni Judas. Ngayon naman ay ating pagnilayan ang dalawang karakter na narinig natin sa ating ebanghelyo. Ang karakter ni Judas at ang karakter ni Pedro. Ano nga bang sinasabi ng mga karakter nito sa ating sari-sariling buhay? Sa ating pagpasok sa Martes Santo, tayo ay binabalik ng Panginoon sa kanilang paghahapunan sa taas ng kwarto. At narinig natin kung papaanong si Jesus ay nagpahayag at nagsabi na merong isa dito ang magtataksil sa akin at ang isa naman ay magtatatwa sa akin. Judas betrayed the Lord. Peter denied the Lord. Let us reflect on these two characters of the gospel. Judas, his betrayal teaches us that no one is immune to temptation. Not even those who walk closely with the Lord. Minsan kasi titingnan natin, malapit na ako sa Diyos. Lagi akong nagdarasal. Lagi akong nasa simbahan. Nagkakawang gawa ako. But even that, tayo pa rin ay natutukso. Walang immunity sa pagdating sa tukso. Walang immunity pagdating sa kasalanan. Walang immunity pagdating sa temptation. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, minsan yung ating mga personal na kagustuhan, personal na mga ambisyon, yung mga hinanakit natin sa ating puso, yung ating mga frustration na nararamdaman natin araw-araw ay maaaring magdala sa atin para ating palabnawin yung pinanghahawakan nating karakter na mula sa Diyos. Sometimes because of grudges, because of frustrations, because of those past in our lives, we compromise our own values in life. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, tingnan natin sa ating buhay. Sometimes we betray the Lord because of our personal ambition. Sometimes we betray the Lord because of our self-gratification. Sometimes we betray the Lord because of our own selfishness. Papaano nga ba natin at papaano tayo mananatiling tapat sa ating Diyos? Ang ikalawang karakter na ating pagnilayan ay ang karakter ni Pedro. Tandaan natin, mga minamahal na mga kapatid, sometimes in our lives, our intentions can be good, but our weaknesses are real. Magandang intensyon natin sa ating Panginoon, pero marupok tayo, mahina tayo. At sino ang nagpapalakas sa atin? Ang grasya ng Diyos. At marami sa atin ay kagaya ni Pedro. Nangangako tayo na magiging tapat tayo sa Diyos. Pero kapag dumanyig at niyanig na tayo ng ating buhay, parang mabilis tayong manghina at madapa. Sometimes in our lives, our intentions are good, but in reality, we are weak if we are away from the Lord. Tingnan natin kung anong nangyari kay Judas at kay Pedro. Judas allowed his guilt to isolate him and he gave up hope. Kaya pumapapakinggan natin sa mga darating na mga ebanghelyo, ang ginawa ni Judas, siya ay nagpatiwakal.
dahil sa kanyang nagawa sa Panginoon. Dahil sa kanyang pagtataksil, ipinagpalit niya ang Diyos, ang kanyang minamahal na Diyos, sa 30 pilak. At naghadid ito sa kanya upang siya'y mawalan ng pag-asa sa buhay. Peter, on the other hand, wept bitterly and returned to the Lord. Kung tayo'y madapa, kung tayo'y magkasala, sana hindi tayo mawalan ng pag-asa sa ating buhay. Babangon tayo sa tulong ng Diyos. Tayo'y magsisisi sa ating mga nagawang pagkakasala at babalik sa Kanya. Mga minamahal na mga kapatid, ang karakter ni Pedro at ni Judas sa ating ebanghelyo ay minsan mga karakter natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Minsan, ang taas-taas ng ating pananampalataya, pero kapag niyanig na tayo ng problema, napakabilis na nating tumalikod sa Diyos at minsan pa nga'y sinisisi natin siya kung bakit nagkaganito ang ating buhay. Minsan naman, mga minamahal na mga kapatid, kapag tayo'y walang-wala na, mas lalo pa tayong lumalayo sa Diyos. At ito'y nagdudulot sa atin para tayo mawalan ng pag-asa. Tingnan natin sa ating buhay, papaano nga ba ako mananatili sa Panginoon? Papaano ako sasandig sa dibdib ng ating Panginoon? Kagaya ng ipinakita ni San Juan sa ating ebanghelyo ngayon. Sumandig siya sa Diyos, nagtanong kay Jesus kapag litong-lito na siya sa buhay. Mamaya masasaksihan natin ang maringal na pagbibihis sa ating pintakasi at minamahal na patron na si Lolo Uweng. Hindi lamang ito isang rito, pero ito'y pagpapakita ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ang Diyos na hinubaran, tinanggalan ng dignidad, kinalimutan at pinabayaan, ngayon ay ating paparangalanan sa mga abang tela na ating nakayanan, tanda ng ating pag-ibig at pananampalataya sa Kanya. Hindi sasapat ang langis, hindi sasapat ang tela, hindi sasapat ang mamahaling pabango para masuklian natin ang pag-ibig na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Mga minamahal na mga kapatid, sana sa mga panahong tayo'y pinanghihinaan ng pananampalataya, huwag tayong lalayo sa Diyos. Huwag tayong lalayo kay Jesus. Tayo ay kumapit, sumandig sa Kanyang dibdib, at itanong natin ang mga tanong natin sa buhay. My dear brothers and sisters in Christ, sometimes Judas and Peter are present in our own lives. Sometimes we betray the Lord because we compromise our own values and our own integrity in life. Sometimes we deny the Lord because of the sufferings that we are experiencing, and we turn away from the Lord. But the most important thing, we return to the Lord, weeping for our sins and trusting to God, our past and our present. Mga minamahal na mga kapatid, sa ating paglalakbay patungo sa Kalbaryo, samahan natin si Kristo. Ialay natin, dala-dala ang ating mga pagkakasala. At anuman ang ating mga pagkakasala sa Diyos, ihingi natin ito ng tawad. Pakumbaba nating aminin ang ating mga nagawang pagkakasala. At sana ang panahon na ito ay panahon upang tayo'y manumbalik, baguhin ang ating puso, at iugnay ang ating buhay kay Kristo.